Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na gagawin daw niyang better place ang bansang Pilipinas. Okay, meron pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, mayroong speech ang ating Pangulong Marcos Jr. Medyo na-shock ako dahil sabi niya, we will make the Philippines a better place. So, tanong, paano? Okay, nagkaroon po ng dito sa Philippine Star na headlines. Partido Federal forges alliance with National Unity Party. Okay. So, dalawang partido nagkaisa na. Yung Partido Federal ng Pangulo at itong National Unity Party 2 days ago nagkaroon ng formal coalition. Okay. So, Manila Golf and Country Club sa Makati City. At yun, nag-speech siya. Sabi niya, ito, basahin ko muna yung speech. Many commentators are going to say that these are marriages of convenience. So when you hear that phrase, then let us answer them. No, unity is in fact our ideology. We do have ideals. This is not just to win the next election. This is to make the Philippines a better place. And that is what we are doing here. So, dalawa ang aking bigyan ng emphasis. Yan ang reaksyon. Yung making the Philippines a better place at saka yung unity as ideology of the PBBM admin. Okay, so, kumusta? 2 years na siya mula nung umupo ang administrasyong ito. Anong pakiramdam ninyo? Ano sa tingin nyo, sa buhay nyo, mga kaibigan? Sa palibot ninyo, bumuti na ba ang kalagayan ng kababayan nating Pilipino? So, ang latest survey ng SWS, tinanong ang mga Pilipino, March, first quarter of this year survey, tinanong, kumusta ang kalagayan ng buhay ninyo? Bumuti pa? As is lang? O naging mas masama? Ang sumagot po, 25% nagsabi, sumama pa. Kung pobre, kung hirap kami noon, mas mahirap kami ngayon, 25%. 45% nagsabi, walang pagbabago. Mahirap kami noon, mahirap pa rin kami ngayon. Only 30% nagsabi, yes, bumuti ang aming kalagayan. Ngayon, in fairness, meron namang nagawang mabuti ang administrasyong ito. Kaya lang, yun lang, mga kakampi, yung nag-donate noong panahon ng kampanya na nabigyan ng posisyon, nakakuha ng mga, alam niyo na, basta kung nakadikit ka ngayon sa administrasyon, ay bubuti talaga ang kalagayan mo. Kumusta ang karamihan? Tumataas ang presyo ng bilihin. Grabe. Kaming mag-asawa, grasya ng Diyos, hindi na namin problemahin ang buhay namin dahil yung pension ko is sobra-sobra pa para sa amin. But, nararamdaman namin yung, hindi naman kayo naghirap, kaya lang, 1,000, ito lang nabili natin. Kitang-kita mo na eh. Malala ko, ang kilo ng baboy noon, panahon ni PRRD, 150 pesos per kilo.
Magkano ang kilo ng baboy ngayon? Pinakawa, 350 to 400 na. So, tayo, 100% increase. Bigas, panahon ni PRRD, nasa 30 pesos ang average price. Ngayon, 50, pinakamababa. Low quality. Kung gusto mong makatikim ng mas masarap na kanin, punta ka sa 60, 70, 80. Gano'n naman tayong mga Pilipino. Kahit walang ulam, basta masarap yung kanin. Bahala na. Ang gusto ko yung bigas, yung malambot. So, gulay. Wala na. Nagbago nga ang Pilipinas. Kaya itong alyansa nila alyansa para sa bagong Pilipinas. Yes, nagbago nga. Kaya lang, anong klaseng pagbabago? Pagbabago para sa kahirapan. Kasi nga, tumaas ang presyo, grabing pagtaas. Yan ang tatak ng administrasyong ito. Ang ganda yung mga pangarap. Maalala nyo nung inaugurasyon niya, ang sarap pakinggan. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Wow! Kampanyahan. Bayan, babangon muli. Galing. Ano pa? 20 pesos. Kakayanin natin. Gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas. Ang daming nabudol doon sa 20 pesos per kilo na bigas. Umasa, maraming umasa. Ngayon, after 2 years, ano na ngayon? Okay? Well, in fairness, medyo pababaan na nila yung presyo ng bigas. Gawin na nilang 29. Yan na, malapit na. 29. Kailangan, anong klaseng bigas? Laon. Alala ko yung programa ni Ted Filon. Sabi niya sa NFA administrator. Sir Larry, laon? Oo, laon. Yan ang tawag namin sa NFA, laon. Yan ang ibibenta namin ng 29 pesos per kilo. Laon. Sabi ni Ted Filon, sorry, Sir Larry, with due respect, sa aming mga waray, ang laon, mabaho. Pagkain na lang sa aso. Sabi niya, well, I'm sorry. Sabi ng NFA, kahit ako, ayoko rin yan. Kaya lang yun ang desisyon ng administrasyon. Ibebenta namin ang mga lumang bigas na masisira na ng 29. Ako, laon. Panahon tayong mga edad natin ngayon. Katikim tayo ng Narik rice noong 1970s. Ang baho. So yun ang ibebenta ngayon. Yun ang better place. Better bagong Pilipinas na inaasam-asam ng administrasyong ito. Better place. Ano yung better place? Gera sa China. Yan ba ang better place? Yung mga nagdang administrasyon, sabihin na lang natin si Cory. Ano naman, kudita man lang problema ng panahon ni Cory. Kaya at least tayo lang. Ngayon, war with China? Possible nuclear war? Kaya, pati ang mga Amerikano nagsasalita na. Yung 3 retired American officers. Scott Ritter, Lawrence Wilkerson, at Richard Black. Wake up, Filipinos. Ginagamit lang kayo ng US. You are not our friends. We are just using you as a tool. Huwag kayo makipaggera over rocks, shoals, waters. Kayo ang kawawa. So, yun ba yung better place? Napipintong gera with China? Si Maharlika, may tumawag sa kanya na general. Sabi, ito na, napipinto ang gera. Isang general din tumawag sa akin. Sabi, Johnny, handa na tayo. Kahit matanda pa ako, gigera pa ako. Problema ko lang ang pamilya. Isipti ko lang. Ako rin, handa pa ako makipaggera. Kung kinakailangan, nakakaya sa ating mga ninuno.
World War II veteran ang aking tatay, lumaban ng tanan ng Hapon. Kaya kung gera with China, hindi maiwasan. So what? Matanda naman ako. Patay kung patay. Anyway, lahat man tayo mamamatay, di ba? Pag tawagin ako, dahil magkagera, mag-volunteer ako. Oo. Basta lang ang aking mga apo at mga anak, sana may safety sila kasi lahat naman tayo mamamatay. Di mas mabuti, mamamatay ako na lumalaban para sa bayan kung kinakailangan. Kung maiwasan naman, di mas magandang maiwasan. So, ang gobyernong ito, umiiwas ba sa gera? Hindi, palaban matapang. We will do more than that, sabi niya, after yung Insul incident. I don't know, yung do more than that. Hindi na daw pwedeng verbal protest lang sa diplomatic channel. Magdadala na ba ng barkong pagyera? Magpatulong na sa US Coast Guard? I don't know. Kasi matapang. Yun. Dahil sa tapang ng Pangulo natin at umaasa siya sa tulong ng Amerika, yun na. A better place tayo. Babagsakan tayo ng nuclear war. Na pati ang Governor of Ilocos Norte, yung pamangkin niya, si Governor Manotoc, wala na. Scared. Takot na takot. Baka mapulbos ang buong Ilocos Norte o Ilocos region, isang nuclear warhead lang ng China. Dahil yung mga missiles ng US na nandun na sa Ilocos Norte, pinayagan niyang pumasok Tapos dumating pa mga ilang libo, 20,000 na American British soldiers, mga pandigma dumating. Yan po ang better place. Sinasabi ng Pangulo. Unity. Anong unity? This is the only administration na may dalawang oposisyon. Liberal Party, yung traditional na oposisyon, plus Duterte group, dalawa ang oposisyon ng administrasyon ito. Yun ba yung unity? Kaya itong unity nila ito, yung alliance parties para manalo lang sila sa election. Kagaya nangyari noong 2022. Nagkaroon ng unity para manalo ang Marcos. Ngayon, initsapwera na ang mga Duterte. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon.